Ano mensahe ang kailangan nyong malaman ngayon o within 1 week from now? Ayaw pa makipagbati Nag-aalinlangan na makipagbati. Bakit kaya? Ano nangyari sa mga to? Nagkaroon kasi ng sabihin nating may plano umuwi. May pinag-usapan na magta-travel kayo somewhere o siya magta-travel papunta sa iyo. Pero hindi natuloy. Either hindi natuloy o hindi matutuloy na maglilid sa away. So, hindi agad makikipagbati. Ibang scenario. Ano to? Separation, long distance. Halimbawa, topic yung reconciliation. O gusto ng isa sa inyo makipag-reconcile. Failure o failure. Ang kalalabasan, hindi pa right time. So, yung uuwi, yung magkaka-problem sa traveling, whether papunta sa iyo o kayo yung magta-travel o yung iba sa inyo. Zodiac sign nun, Taurus, Capricorn. Ito, yung nasa long distance relationship na parang nag-break na siguro o magbe-break pa lang pero long distance relationship. Ayaw makipagbati ng isa. Ayaw makipagayos. Ang partner nun, Pisces, Libra, teka nga, ano ba to? Dito na nga lang to. Para maayos. So, sabihin natin na stress na yung iba sa inyo. Ano kaya ka naka-stress na ito? Parang walang direction sa buhay. Tignan natin. Unhappiness. Pero, lack of choice. Poor choice. Kinaka-stress ay tungkol sa relasyon, pamilya. O sabihin nating flight. Anything na parang may kinalaman sa flight kung sakali man. Na applicable sa iba sa inyo to na may uuwi galing sa abroad. Na parang na-delay. O na-postpone. Eto, tuloy na. Tuloy na ang pag-uwi. Kung yun ang kinaka-stress. Pero kung family, kasi parang yung isa sa magkarelasyon na may pamilya, parang nawawalan na ng direksyon sa buhay. Hindi na siya masaya. If ever nangyayari o mangyayari pa lang,
kakaroon ng pagbabago. In a way, nasasaya na. Okay? Kung ano man yung kinaka-stress dito, pinoproblema. May good changes, good chance na maaaring mangyari. So, mawawala na tong stress sa madaling salita. O burden. O sabihin natin, hindi nga masaya sa pamilya dahil ang daming babayarin. Dito mababayaran na. Magkakaroon na ng clarity, solution sa mga problema. Pwede ganun. Halimbawa, yun nga, makadikit to. Ang problem ay babayarin. Siguro hindi agad-agad, pero at least, on the way na yung pera o makakaisip na ng solusyon kung paano babayaran yung utang, kung yun man ang problema. O job, walang job. So, syempre, mangyayari lang yan sa pamamagitan ng action. So, kung walang job, mag-apply. Kung may problema sa babayarin, edi mangutang. Hindi naman kasi dadating yan nang walang ginawang action. Ganun ang dating. So, again, may dadating na pera. Kaya lang mapopostpone o madedelay. Hindi agad-agad darating. Pero kung may gagawin kayong aksyon, edi dadating na siya. Mapapabilis. Wala naman tayong sinabing partner dito. Kaya doon na tayo sa susunod. So, yung mga naninira sa iba sa inyo, eto, paprangkahin nyo para tumigil na sila. O pwede ring kayo kusang lalayo sa mga chismosa. O parang bad influence. Kayo na lalayo. O magkakaroon kayo ng awareness na kailangan nyo itapon ng mga dapat itapon na hindi mahalaga. So, yun nga, siguro mag-unfollow yung iba sa inyo sa social media na hindi naman nila ka-close o walang naitutulong sa kanila o hindi naman nila kakilala. Mag-unfollow yung iba sa inyo. Magre-remove ng ibang friends. Sa social media o may matututunan o matutuklasan yung iba sa inyo na may fake friend pala. Pwede rin ganon. So, sino kaya yung possible na fake friends dito? O bad influence? O mga naninira? Mga chismosa. Sagittarius. Leo. Good news. Kasi babalik ang commitment. O magiging masaya sa relasyon. O makakatanggap ng mensahe
call mula sa karelasyon o someone na parang influential sa inyo. Sabihin natin parents. O in authority. Someone in authority. Teacher. Police. Parang may impluensya. Politiko. Ewan ko yung iba makakatanggap ng letter o boss. Phone call. Priest. So, sino kaya yung possible na taong to na pwedeng makareceive kayo sa kanila ng call, text, o good news in general? Aquarius, Taurus. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.